Ayan, so welcome back dito sa Denrica YouTube channel. Well, mabilisan lang po, Bali, po to, susundan natin yung nating nakaraang vlog about kay BP Inday, Ang tanong, haharap pa siya sa budget deliberation, ng Kongreso. Well, dalawang bagay, mabilisan lamang po ito. Unang-una, sa nangyari po sa nakaraang hearing, na nakita naman natin na mag-isa lang siya, mag-isa niyang hinarap, ang 47 ba yun? Yung maraming kongresista, sa loob ng 4 na oras ba yun? So, I do not know yung exact oras na inilagi niya doon sa Congress. Pero hinarap niya yun ng mag-isa. At ready siyang sumagot, sa mga tanong pertaining dun sa budget niya na 2025. So, yun. Naka-ready siya. In fact, kahit mag-isa lang siya. So, that's the leader is, Pangalawa, kung ang tanong naman kasi, yun lang lagi, baka hindi na siya umatin. Sigurado magkakaroon dyan ng, magtatanong ang busy dyan. Ano po ba ang magiging, kaya nangihingi siya ng rules, diba, sa nakaraan. So, hinihingi niya yung rules para alam niya kung saan sila maghahanda sa susunod na pag-hearing. So, ako, to tell you honestly, hindi ko alam kung aatin ang BP. Kasi nga, dalawang bagay yun eh. Kasi kung aatin siya doon at tatanungin lang siya ng hindi naman related doon sa kanyang budget, for what na atin pa siya. So, yun lang. Yun ang aking sa palagay. Di po ba? So, kasi nga, nag-propose na siya, nasa sa inyo, kung babudgetan yan. Anyway, opisina naman yan ng, tawag dito, serbisyo yan para sa publiko. Kung tatanggalan ng budget yan, edi walang budget yung publiko. Di po ba ganun? Ngayon, ito naman, focus ko naman itong mga media. Particular itong si Karen Davila, napakataas pa naman ng respeto ko sa babaeng reporter na ito, Pero dahil dun sa in-interview niya si Adyong, siya yung sponsor ng budget ng OBP. Tapos ang pinapalabas din ng ilang mga media, hindi daw sumasagot sa tanong si BP. So misleading yan, Misleading po. Dapat ipaliwanag nyo rin sa tao, sa mga televiewers nyo, na ang tanong is hindi related sa budget na pinaresenta ni BP kasi nandun siya for 2025 budget. Hindi para dun sa sa confidential fund na ilang oras na pinag-usapan na diyan sa Kongreso. Resulta sa pagtatanggal nga ng confidential fund. Di po ba? Tapos yun dapat pag-usapang budget hearing which is walang confidential fund, gusto pa rin, ayaw nilang talakayin yun, ang gusto nila yung nakaraan. So, di po ba, kung may mga question po ng mga anomalya at kung ano pa man, tas ito pa nga, yung sa COA, di ba, disallowance daw, mga ganyan, or nakalimutan ko yung ayun, disallow, So, ano pa yun, nasa processing pa ng appeal yun. So, hindi pa final yun. Di po ba? So, bakit nyo gustong pag-usapan? So, yun kitang-kita naman po. Di naman tayo pinanganak kahapon na scripted na yan, Para sa akin, ang ko dyan, naniniwala ako na scripted yan. Di po ba? Kasi ba't mo tatanungin yung budget 2025, tatanungin mo yung nakaraan? For what? Di ba? Meron ng resulta dun eh. So, paulit-ulit na lang mangyayari. At yan din yung ginamit noon kay BP Inday, di po ba? So, kaya yun. Yun din ang ko sa media na yung mga topics nila, di naman nila pinapaliwanag sa tao kung bakit hindi sumagot. Hindi po ba? Hindi eh. Parang dinidiin nila, tila kasama rin sa script itong media, na tila. Inaano nila, pinapakita nila na hindi sumasagot sa tanong ang BP. Parang ganun. So, para sa akin, nagiging kasangkapan din sila, yung media, sa malawakang script na yan, na iniluluto nila sa BP. Parang, syempre, Duterte lang naman ang kalaban ng gobyerno ngayon, di po ba? So, ako, bilang, spectator, talagang
basa ko na, no, kung saan pupunta yung usapan na yan. Ang pangit lang po talaga, pinopolitika, no, yung bagay na dapat serbisyo sa mamamayan, di po ba? Kasi pinagkukumpara nila si BP Leni at BP Inday. Magkaiba yung dalawa, no? Karen Dabilan, di ka rin nag-iisip eh, no? Taas pa naman ng kala ko katalinuhan ka. Pero di ka nag-iisip. Dati ang pangulo si Presidente Duterte na gentleman, no? Na hindi niya hinahayaan na balahurain sa Congress si BP Leni. And at the same time, si BP Leni, ka-works niya dati ang Kongreso dahil dati siyang kongresista. Di po ba? So yan ang malaking pagkakaiba at hindi threat, no? Hindi threat si BP Leni noon sa susunod na liderato. Di po ba? So pagkukumparahin mo, pambihira ka talaga. Anong utak yan? Siguro magdebate tayo, hindi ka mananalo eh. No? Sa aspeto na yan. Kahit sinong journalist. Wala eh, para sa akin no? Tila nililigaw nyo yung tao. Para nga naman isipin nila, ay hindi pala sumasagot si Bibi. So ganun, pero hindi. Ang pinakita niya ay dapat lang sa mga naghahari-hari ang mga congressman, di po ba? Pagka di ka sumagot, contempt. E di subukan nyo i-contempt ang bise na magkaalaman, no? Nakakalimutan ata nila, no, na mas malaki ang mandato ng BP. Ang dami pong bumoto diyan. Ilan lang ba mga boto nyo, mga congressman? Ilan lang ba? Isa po siya, pangalawang pangulo siya, at siya ang may pinakamaraming boto sa lahat. Baka nakakalimutan nyo, no? Na vice-presidente ang umaharap diyan. Hindi lang kung sinong leader ng isang institusyon, vice-presidente po yan. Nasa line second, no? Nasa line of succession. Baka nakakalimutan nyo. Yan ang hindi nyo ini-introduce, that the vice president is facing them alone, no? So yan ang hindi nyo inire-report. Kaya I was parang frustrated noon pa naman eh, di ba? Noon pa naman frustrated na ako sa media. Kaya yun lang po, no? Yung kaya tayo naglalabas ng mga ganitong vlogs. Para hindi ako nagko-comment sa kung saan mang comment to. Dati, ngayon, dito ko i-release yan sa akin. Pag may sumagot, dito tayo mag-usap. Di po ba? So, yun lamang po, no? Ang ating komento, ang ating obserbasyon sa mga nangyayari po dyan sa ating bansa, sa ating politika. Nakakalungkot dahil lang kawawa po dyan yung masiservisyoan sana. Di po ba? Ng mga mamamayan. So, yun lamang po. At muli, maraming salamat po sa inyong panonood at magkikita-kita po tayo sa mga susunod na video content dito lamang sa Day Enrica YouTube channel. Muli, maraming salamat po sa inyong panonood.